lyrics sa atong pinakanta. Atong mapil kung unsa ang kamaayo sa Ginoo. Atong mapil ang iyang presensya ng katapnan sa kabungkagon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. We welcome you, Lord, in this place, O God. Salamat, Lord, ngayon mo kinipasin natin ang maging presensya ng iyong laknaw, Diyos. Mapuno kami, Ginoo, sa iyong presensya. Mapuno kami, Ginoo, sa iyong espiritual na bakit ihatag ka na kami ng kabuntagan ng Diyos. Hallelujah, dahil ka, Lord, ihatag sa kabuntagan. Lord, I thirst for you. Yes, Lord. I thirst for you, Lord. I long to be in your presence. My soul will wait for you. Father, draw me nearer. Draw me nearer in the beauty of your holy name. Lord, I thirst for you. Yes, Lord. Yes, Lord. We welcome I you in this long place, to Lord. be I come to be in your presence, O God. my soul will wait on you. Father, draw me
Hallelujah, hallelujah. Ako nga taga Brother Juan ang scripture reading. Okay, may puntay sa tanan. Siguro aware ta sa priest, sa picture, magtututlo nga naa sa New Testament. Pero so far, sa pagbasa na ko sa Biblia, wala ko'y nabasahan ng pastors pa sa New Testament. Nagbasa na ko Genesis to Jeremiah. Sa Jeremiah pa ko nakakita ko ng pastors. Maning akong pagbabasa ko karon scriptural reading na ko nasa Jeremiah chapter 3 verse 14 to 22. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Turn, O backsliding children, said the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion. Sa 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Thank you, kay Pastor. Kay Pastor sa itong simbahan. And it shall come to pass when ye be multiplied and increased in the land in those days, said the Lord, they shall say to do more, no more. The ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done any more. And that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem, neither shall they walk and more anymore after the imagination of their evil heart. 18. In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north, in the land that I have given for an inheritance unto your fathers. 19. But I said, how shall I put thee among the children, and give thee pleasant land, a goodly heritage of the host of nations. And I said, thou shalt call me my father, and shalt not turn away from me. Surely as a wife treacherously departed from his husband, so have ye dealt treacherously with me, O house of Israel, said the Lord. Sa 21, was here then the right places, weepings and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. Sa 22 last, return ye backsliding children, and I will heal your backsliding. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Magaputa. Labing gamana ng mga Diyos, salamat itakpan sa kabuntagon ng maghatag ka na mo. Salamat Ginoo sa paghatag ka na mo og pastors na makahatag ka na mo dugang pagtulunan, lalo mga pagtulunan ninyo Ginoo. Nagpasalamat kami Ginoo nga ihatagan mo kami kadasig sa pag-alagad at kanino Ginoo. Isa pa man sa among mga kaluyahon o kakulangon. Nag-aampo ako nga ang imong balangis ko dito mo'y Diyod mamuhat sa mga kinabuhi Ginoo. Naunta, mapagkugod ang mga kasing-kasing kunaon na Ginoo. Aron kami, mamahay mong balaan kung kay ikaw ang balaan man. Tungkol kay wala yun, hindi isa-isa na makaanha sa langit kung dili balaan. So, mao ang kamatayon lang for the wages of sin is death, but the gift of God is life eternal through Christ Jesus. Amen. Mao kini ako mga pagampo, ipasalamatan. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Hallelujah. The Lord is good. Now and forever. And forever, the Lord is good.
Andam na ba mo nga mudahil sa itong buhay nga Diyos? Hinay man, andam na ba mo nga mudahil sa itong buhay nga Diyos? Hallelujah! Okay, may isa na ako i-show nga word karong adlaw, which is nonchalant. Okay? The nonchalant means calm and unconcerned, not showing much emotion or worry. Kung sa mga tao pa lang sa gawas, kung naibag sinong bagay, ako din kay nonchalant ako, di ko magapil-apil ko yung labot. Pero kita mga Christians, dili tanan nonchalant kay ang nasa fruit of the Spirit, dili man na siya apil sa fruit of the Spirit. We have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So during sa itong pag-praise and worship, dili lang taman, pinugra, dili lang taman, wala yung hato, no? Because we are not nonchalant, kaya wala man na sa fruit of the Spirit. We are here because the Lord deserves all the glory, the praises, and the honor. Amen? Hallelujah! Kita yan lang ang blessed of the Yes! Hallelujah! Come on, church!
as we continue to worship the Lord. Come on, church. Let us open our hearts and our minds. Come, Holy Spirit, in this place right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for this new life, oh God. Thank you for the gift of life, Jesus. Oh. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your word in our lives, so we pour our praise into your word.
Thank you, Jesus. You deserve all the praises, oh God. You deserve all the adoration, Father God. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, thank you. Come on, church. Let's sing praises to the Lord. Padayon kita sa pag-awit. Happy ang may I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name and to be praised. We sing praises. We sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name and praise to your church. I sing praises. I sing praises to your oh Lord, praises to your oh Lord, your name and praise to praise. Kanina sa pangalan ko. I sing praises to your oh Lord, sing praises to your oh Lord, for your name I'm ready to yes, Lord, thank you, Jesus. Sing praises to your oh Lord, for your name and praises to be praised. Oh Lord, sing praises to your name, oh God. Walay laing ngalan na mayawa ang Diyos sa inyong lamang, oh God. We have the
lain nga lang pasinunggan o bayawan. Hallelujah! Oh, Jesus! We give you all that glory and honor, God! Ay, sulat ng pakpakan at umikilos. Come on, church! Pagpul na palakpak para sa kapagpalit ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! In the mighty name of Jesus. And let us all say, Amen. Praise God! Hallelujah! Kung pwede pa lang nun, hindi ka maundag yan sa mga pagdaig sa Ginoo. Sige lang, kaya kasi mabutra ang panahon nga ang atong mga magsimba. Puro mga pagdaig, kay murag lamigit kayo, magdaig yun diha sa tubuhin ng Diyos. Amen! Hallelujah! Sa iyang presensya, ito nga sinabi niya nga takna sa kabutlagon. O, hindi ka maglangan, ako ihatag ang tanang panahon kay Sister Kay para sa tayo. So at this time, no, we are going to prepare our hearts for our tithes and offering. And the Bible tells us in Proverbs 3:9 na to honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. So as we give today, wala talaga, bayad lang bill. No? We acknowledge na ano is our only provider. Di lang tumutong kay last Sunday naman yung restaurant. Wala kayo matunduan sa una nga mag-Bible study si Papa, katong multicab pa, magluwang ka. Ito kalimot at sa Jude Care. Tulungin, bon sa tikakay sa ata-ato, sa inyo ako. Nagkulit diha sa may, diha napit sa may biya ka na. Suki wala ko niya. Napagnat ni. Nautun man itong multicab. Ikan si Papa nag-Bible study. Uban niya dito. Kami tulong nagtuklot. Ikan sa biya ka na. Nagkulong sa Gisano. Kay wa may lakis pa pang anak at tumatay. Kami ko ng tulong. Puro ba, hindi ko kalimot niya. Sige lang. Padayon na niya si Papa. O, kaya nabitang at sa mga balay-balay. At sa mga balay-balay. Hindi ko kasabot. Ano pa? Kaya nabitang wala na anak ko ba nga. Pero sa bata palagi nga. Immature ba nga. Nauna nga. Kami ba din yung sakripisyo. Isa, daot-daot na itong mga kuhaan, wala ito yung halos sasakyan. Ito pong bata ko nga, hindi ko kalimot niya, ang iyang share is only 20 pesos. Sabak-sabak niya sa pamutikang pa uli sa Libertad. At niya, natin tayo nga siguro sa tawhalong ko ay paginahangilan dyan na to, no? Kaya nagkuhay ni Papa. Kaya nagtaw nagkoloro min, nagpasakay sa jeepon niya. Ano lang din makasundan niya ito. Ano kalimutan ito na tayo. Nadakpan. Nadakpan na just breathe. Grabe tawag. Reminders nga na sa Papa ko. Nagligid ba ayaw na dinita mo sa atin sa Ginoo. No? Inhalan dyan ang faithfulness sa asang area. Hindi lang sa pagkanta, faithful sa pagsimba, but also faithful sa finances po. Yeah. Sa pagtuklo ng multikap karon, kamot yung binga. Naka-fortune no? Pero dili na ito mag-i-apple din sa Ginoo ginatanan. Siya dyan na nag-provide sa matag area, sa matag kinabuhi na mo sa mong family. So ako lang na siyang testimony sa faithfulness in area of finances kita. Kaya dyan na Ginoo. Di na kita bumuhi sa iya. Ayaw ninyo i-treat nga ang tithes and offering is obligation. This is an act of worship. No? This is an act, this is the same sa tanan areas sa program. This is an act of worship. If you worship God, not only in pinili na areas, but sa tanan areas na rason na to na you worship Him, hindi lang pinili. No? So as we give our tithes and offering, itong hatag.
Ginoo sa inyong mga bitugay sa mga Ginoo. Matagaan na salamat sa inyong Panginoon Ginoo sa among mga tinuod. Ako tayo itong niya, itan sa among Panginoon Ginoo. So pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Aton pong andaman na itong mga plato. Andaman na maliha. Ngayon. Hallelujah. Atong andaman na itong mga plato, no? Para sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. O kinahanglan yun nga paminaw kita tayo sa pulong sa Ginoo kay kini maghatag kanato og iya sa matag adlaw na tong pag kinabuhi dining kalibutan. Una, ang pulong sa Ginoo ay magbadlong, magpatuto sa matag usa nato ka mga kinabuhi niya. Din ang tabaglangan ako welcome ang pulong sa Ginoo. Ang kung sa kuan pa kung natay mga bisita na mga politika, grabe nato kahugyaw no. Ato silang sukaton sa makusog ka palakpak. Pero kanin mas labaw pag ini sa bisita ang atong paminawan karon pulong sa Ginoo. Let's welcome the word God. Not only Pastor John, Pastor Alanis. Ato palakpakan na atong pulong ng Diyos. Gusto mo palakpak nila. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Diyos, Katawa, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kasi nga, no? Sa nalang na bulan, beer ka na yun. So kung beer ka, ang susunod, Pasko na, no? Anak, madalit yun atong panahon. Muna nga, pagbalik sa Ginoo, hakit na po, no? So, salamat sa Diyos. Intak na, sa di pa tama ako sa mensahe, ako tawagan si Kenna o si Vlad o Marilyn, no? So, walang ka naman sila sa Australia. Iba po yun ang plano sa Ginoo kay nagplano ni pamilya ko ato sa Hong Kong. Yan, may Ginoo ba mo? The steps of a good man are ordered by God. Ito lang sa dito. Ay, promo, barato lang, bakang po, 7,000, gay ka hindi pa doon sa ano. So, tayo ba? No? So, not knowing, hindi pa sila uban, kay magkalagi, maghulan. So, uban lang kay basi, di na nun, uban na ni. So, ang talo, sugot na lang sila sa kwarta, alaganin. No? So, 2 days after, nagawas ang ilang visa. Praise God. Salamat sa Ginoo niya kung ang visa, dili sila mo gikan. Balangan ako sila kaya kukuha na po certificate of employment sa Australia. So, abot na po isa pagbuwan. Na 28, kinahanglan na nasa dito ma-report na. So, mayang Ginoo ba? So, dito na sa Musakay. Sila Musakay sa Hong Kong. May requirement dito. Sa Pilipinas naman. No? Pilipinas na lahat kayo kuti-kuti. So salamat sa Ginoo. So mag-apo ko sa ila, ang Ginoo magapanalangin. Pag ito yung itong kamot na ito kanila, ang mulangin ko ang silipahong na Diyos. We thank you for your goodness upon my family and the family of Vlad and Kim. Salamat Lord, ninong ka sa insaktong panahon. In the fullness of time, you will make it happen. And now, Lord, it's happy now. So right now, we just want to uphold, Lord, them into your hands as we start their journey in Australia. Ikaw magubat kanila. Ikaw magagiya kanila. I proclaim blessing right now as a father to them. As a servant of God, I proclaim blessing upon blessing. I-bless sila, i-promote sila Ginoo. Tagay sila Ginoo, mga tao na mo tabang magtayo na kanila. Abay Ginoo, ang kanagintana sa opportunity alam kanila. Oh Lord, I declare that this family will be established until you come, Lord. Bless Sampia, Lord, the daughter, kapag-panalangin kanila. And also, Lord, I pray na abihan mo ang oportunidad, Ginoo, na makatrabaho sa Vlad kanili. Ginoo, sa ilang pamilya. Ginoo, I thank you for you are a loving God. Ikaw ang Diyos na natubag sa eksaktong panahon. Dili po advance. Tayo Diyos kang kamanan. Bless them for today and thank you in Jesus' name. Amen. Okay, thank you. Magpapalapag Ginoo. Salamat sa Diyos.
karong Sunday, walang diri, no? I di preaching sa Hong Kong. Nagbalik ko sa Hong Kong. Sa simbahan, no? Atong amigo, pamalihon ko dito. So, karong Sunday, naagyan po mawali, no? Parihagyan po nakugnaon. Ilan naman mo, no? So, itong tanawan ko, kasi ko, bulihan ko sa mula ko, no? So, simba yun mo, kaya kung hindi mo simba na wala ko, sa ito pa, yung simba ako radi ay, no? Pinagato simbahon ang Ginoo, damuntan ang dagat amin. Praise the Lord. So, si Pastor GC ang magwali. Anyway, ulit dahil pagkasong simana, hindi maraming kaatlaw dito, no? So, yung anak ang Ginoo mo, pahimuna ba? Ako po pag umango dito, yan sa Paul, salamat po kay Juanica. So, garili na. Tanggol ka Ginoo ba? No? Kaya po kita Ginoo. Kaya mali plano na mo. Ginoo ganun mo plano sa isang panahon. Okay, by this time, ito tayo sa pagmamalanggang sa pulong sa Ginoo. No? Pulong sa Ginoo, mabasa Psalms 127 verse 1. Kung basahin ni, except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walk it but in vain. It is in vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for He giveth His beloved sleep. So, Bisaya, gawas na sa Yuba ang pagatukod sa balay. Kawang lamang ang kahagom niya itong mga nagtukod ini. Gawas na si Yuba ang magbantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa tao na nagbabantay ini. Kawang lamang ang inyong mga pagbangon sa iyo sa kabuntagon. Aron mga langan sa pagpahulay, sa pagkaon, sa tinapay, sa pabulay. Kay kini siya, naghatag sa iyang mga ligugma sa katulugon. Ang Diyos magpanalangin sa pulong na pinibasa, mag-aamot ha. Ang muli itong sinimbahang ng Diyos ang pulong na basa sa mga kaliwala. Mga kini ang patukranan sa mensahe. Ikaw ang Ginoo, adunay mensahe, alam ka na mo, busa niya ka adlaw. Amo hayo ang Ginoo, ang iyong Espiritu, amo ay magapanunti ka na mo. Ikaw ang among di makita ang magwawali, bayusin Diyos sa God, bilang migapon Ginoo sa mga katawhan. Salamat ang katawhan karon, nakita ni mo ilang pakinahanglan, nakita ni mo Ginoo ang ilang mga tinuhan, mga dagos kinamuhi. Lord, magapanunti ka, alam ka ng tanan. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Okay, now, matag pamilya, matag amahan, matag ginikanan, nagtinuha na din ang iyang pamilya ma-establisan, no? Adunay gitawag nga ang pamilya, adunay kalinaw, adunay paghigugma, o naay gitawag lasting nga success. Mo ina ang gipangandoy na nakita mga amahan na kapag daghay mga panimalay karon, nga di bisan pa sa nagalagad sa Ginoo, they are being shaken, ginauyog sa mga conflict, no? So, di lang kay conflict, hasta mga financial pressures. Ganun na experience na muna. Karoon si mga pinagis mga grabe ng pressure yun. Pinangalang makuha ko na mo ng permino 3 million. About sa 3 million, hiyaw ko sa Ginoo 1.5. No? Kaya wala na may, sila sa kitkin, wala naman sila yung money. No? Kaya na may sponsor. So, karoon na po, kag isay na po. Late and right. Pero grabe ka naging on time. On time. Bigyan ka po sa Ginoo ang sulod sa panimalay nga matagbo ang pagkinahanglan. Praise God. No? So, na-nice yung money. Palakpakan ng Diyos. Then, also broken relationship. Digin mawala makagsunan and spiritual neglect. Now, ato makita na ang Biblia nagtulo that a strong family is not built merely on wealth, education, or human effort, but on God Himself. Muna ang mensahe karon naguluhan, how can your family be established? Unsaon nga atong pamilya ma-establisan? No? Mao gina. Nga doon sa rason ka nang nagminyon ta, kung gusto ta magkimong pamilya. Tungod kay ang pamilya importante na sa itong kinabuhi. Mao na pinaka ang Ginoo nag-ordain ng family. That's why iyang gihimo sila ng siba, iyang sa multiply. Pagdaghan ka mo. Upon ang mga pag-multiply, so in accordance para may silang malipayon. Diba?
Aron mahimo siyang palipayon. Pero ang buhat sa iya wag mangita ko ipaagi nga murag diha sa pamilya na ay naghamang inon talang kuskus balongos. Umo ni tabok sa unang pamilya si Cain ug si iba, si Adan ug si iba. Diba? May problema kay ganaman dunay jealousy inside the family. Mo tay hinungdan nga gipatay ni Cain, the first murderer na narikot sa Bible, si Cain nga iyang gipatay ang Saul. Muna ito makita, bantayan ni magigsunan. Muna gusto sa Diyos, hindi sa atong ibasa sa Psalms 157 verse 1, yun yan, para, no? How your family can be established, muna gino, unless the Lord build the house. Gusto tayo mo sa mga ni, no? Gawas nga si Yuba, mo'y magtugod sa balay. So, ang pinakapatukuran aron ang pamilya ma-establisan. Aron pamilya adunay kalinaw. Aron ang pamilya bisan adunay financial pressure dili maghatag og kanang mga mas-shake kita, no? Okay. Kay mo gid maging financial tag adlaw. Aron di ta masikin, aron wala mga broken relationship nga hitabo, no? So wala po yung gitawag spiritual neglect. Kaya importante kining malimta na lang atong spiritual kinabuhi. That's the time na atong pamilya mawiki. Ganun importante yun nga. Atong establishar ang pamilya. Ngayon ang Diyos, gawas, no? Nga si Yuba ang magtukod sa balay. So there is no other right foundation and strong foundation nga diin ang atong pamilya ma-establishar. No? So, ang balik ko, dili sa education, dili sa human effort, dili sa wealth, kadaghang kwarta, o kamayo sa negosyo, dagan, but diha ragod sa Diyos. A family established by God can withstand the storms of life because its foundation is secure. No? Secure ang foundation. Una nga, with God, with Christ in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Diba? Una nga, important yun. Nga, una, on how, no? On how your family is established. Number one, secret is build your family on God. Ha? Build your family on God. At ang pundasyon sa inyong pamilya, hinahanan ng Diyos. Ha? A strong house begins with a strong foundation. Namatay engineer na rin. Ha? Namatay engineer. Si John. Bilang engineer, balo siya, kung saan maghimong balay, kung saan yun ang dapat. Strong foundation. Nga yung tao na magbalay, hindi unahon ang foundation. Unahon yun ang foundation. Muna nga mas dato ang gasto ang foundation kaysa kanina din. No? Una nga, ang kanang mga building gani nga, kulang sa foundation, iniglinog mga crack. Diba? Salamat sa simbahan kayo, isang ilikan ilang foundation, na madali sa kalo. No? Dili dahan-dahan matumba, kulinog. Mapuna sa atong panimalay. No? So, a strong house begins with a strong foundation, and that foundation, no? Mao si Jesus. Now, si Jesus, he compared dinhi nga siya ang rock. Pagkikanta ito, galing na, okay, magsabot nga mo ito kantahon. Yun, kanta, okay, magsabot ni Aria nga mo ito kantahon nila. Pero nga nung mga nakanta, Jesus is the rock. Okay. Wala nga, si Jesus ang pundasyon diha sa pamilya. He is the rock. Kung ang rock bangod, dili na nagsabot-sabot na kuyong, dili na sa matipak. Mga inibinog, kanang mga mabili, mga tungkol ang ilang anak, dili, walay, ditawag o karang rock, big rock. Muna nga ang hungkong, walay linog. Kaya puro big rock na. Muna nga inibinog, dili mo sa kanya naman, puro big rock. Muna sa atong kinabot, bilang ismaro ng alagad sa Ginoo. Nga dapat unta, ang atong pamilya, naka-pound diha ni Kristo. Siya ang ulo sa pamilya. No? Now, how do we build on God? Kung saan ba ito ang atong pamilya build on God? Number one, make Christ the head of the home. Ang amahan ang ulo sa pamilya, di ba? Kasi magbuot, pero usahayin na po pamilya na ang inahan mo ay ulo sa pamilya. Ang panila nga, pre, di sa mag-iunod sa pamilya, pre, di sa mag-iinit. Ako
pre. Pre. Hindi, kita may ay mo sa pre. Liog, pre. Liog. Liog lang na siya, pre. Karoon na problema nga di ay po, ang liog, dili mo anak, ang ulo di kaliko. Asa may kusgan, ang liog ka ang ulo. Ano dyan? Ang may kusgan, ang liog o ang ulo. Di man kalihok ng ang ulo o may liog. Una kami utang na, kiniluha, mag-uban yun. Amen. Mag-uban kayo. Kung di sila mag-uyon, na magtiaway kami. No? Una nga, Christ, make Christ the head of the home. Read and obey God's word together. Importante din sa pamilya. Magdiayon. Nga, ito may provision sa pulong sa Ginoo. Kaya kung mag-away, nagos Biblia nga pasayuan. Diba? Importante namin. Kinahanglan ang pamilya mag-ampo. Sa aming pamilya, ay dili tayo ko concern ng devotional nga the whole family. I give them the freedom to do it by themselves. Kay kung usahay kong bitaw na sitag devotion, magsalig na po ang upa, di na po ako kay sa devotion ra. Diba? May mga ilang personal na sila yung tinuhang na mag-ampo. Doon ang personal devotion. No? So, sa pamilya, nagkinahanglan yung pag-ampo. No? So, what happened now to kill and love? It is because of prayer. Grabe nila po ay Lord. No? Ano yun? Muna nga, there is always power in prayer. Muna nga, ang pamilya, no? Ma-build up kini sa dihan ang Diyos yun mo ni. And ato makita na ang ato ginitagaan o ganang ituwag o ganang authority nga diin ang atong pamilya malikon kay atong ang Diyos mo yung atong itagaan. Muna nga, ang resulta, a family that God is the foundation to praise together. Ang po yun. And number three, worship God faithfully. Makita nato nga build ang usa ka pamilya diha sa Dios o kay the whole family worship God together faithfully. Makita nga lang yun. No? So, a family centered in Christ stands firm when trials come. Ang balikod, ang usa ka pamilya na centered diha ni Kristo, makabarog kini kung uyugo na sa mga pagsulay. Kung doon na yung mga buhat sa kaaway, nga diin tintalon ang bana, tintalon ang asawa, no? Now, usa na ini makigsulang kini atong emosyon. Kung dili ta mauyong sa financial, kung dili ta mauyong sa linha, third party, diyan ta uyugon sa atong emosyon. Kaya emosyon mo ni Milton sa yawa, nga dito bukat ang pamilya. Pero kung ang atong emosyon na napaong kini sa Biblia, sa pulong sa Diyos, galing, iyong pa ni Kristo, ipa ni Kristo nga, I am crucified with Christ. Ako na lang sa mga uban ni Kristo. Ako na lang sa nagmasalot na ang iyang mga daang mga kinaya, na lang sa nagkapapil, dili na makawalihok. I am crucified with Christ, nevertheless, live it in not I. Kinabuhin ko pero di na ko magbuot. Miski masuko ko, ismile na lang. Miski maglalot ko, ako na lang itawag ko ganang sinani. Likayan. No? So, muna importante, makita nga, that family, a family is centered on Christ. Why? Because isang unsa nga mga sikining sa kinabuhi sa pamilya, it will stand firm sa diha sa pagpangalaga sa Panginoon. Ikaduha, commit your family to serve the Lord. No? Commit yourself, your family to the Lord. Importante ni. Ato nang ibalik-balik sa Joshua 24 verse 15. Ngayon, nandingon si Joshua. In his gitawag declaration sa iyang pamilya, alam ka niya, ang amahan mismo. Atong balik ko na, balon mo ni. Joshua made a clear decision. Ngayon siya, as for me and my house, we will serve the Lord. Importante sa kinabuhi. Importante din sa pamilya. Nga ang pamilya, mga lugar yun sa Ginoo. Gikan sa amahan, ngadto sa asawa, ngadto sa mga anak, ngadto sa mga apo. Importante na kaya naman, when we will do that, ang blessing sa Ginoo will come. Mga impact dihan sa inyong pamilya. No? Serving God together means putting God first. Una,
ginagamit ang Ginoo. No? Participating in church, kung may mga bulatong simbahan, kaya malipay ang Diyos niya lang ang usa ka pamilya, makita mo ang malakad sa Ginoo. No? Then, teaching children to love God, tulungan ang bata na mahigugma o walang Ginoo. And not only that, as parents, we should lead by example sa atong pagtuo sa Diyos. Kapila na magtatanakon ngayon taga, mag-ingat nga, maka-eskwila ba karoon ba? Iyon po siya ba na, ambot lang, ayaw na, ayaw pa yung ambot lang. Ika, maka-eskwila, ika, kumingon nga, huwag na tatkwarta pa, nakakwarta, ang Ginoo mo ba? So sa lihan kadunggan nila na, makita nila ang atong pagtuo. Ba? Hindi siya kinibayan sa ambol. Hindi ka kinibayan, why porta. Amo, lagyung porta, mayawaan ay noon. Noon ang porta. Ha? Oh, living as an example of faith. A family united. Kung yun, kung doon ay mga problema, sila ay magtinabang ngayon sa pagsundan. Sila yung tawagan, naaman ang Diyos sa iyong kinabuhi mo na makita sunod sa pamilya na may Diyos ang pamilya. Magtinabang ngayon sunod. No? So, a family united in serving God becomes spiritually strong. Kung na mga problema na masumbad ka. No? Then, number 3, practice para love and forgiveness. Why? It's because the Christian ako sa pamilya, kung sa laking pamilya, nagnilalis. Di na mawala. Nasa yun ang Biblia, this one individual. The evil is just like a roaring lion. Kaya atong yawa kung sige ipot-ipot at sa mga ginikanan sa pamilya, no? Maghubong nito mga thoughts. Seeking home dito, aron bungkagon ang pamilya. Ha? Kung sa may bahagi sa yawa, pero kung yung pamilya, daghang bahagi. That's why, diha sa pamilya, para ma-impact ang pamilya, ma-build up ang pamilya, the family, the father, the mother, the children, practice love and forgiveness. Colossians chapter 3, 13 to 14. Ngayon niya, no? Yung may William na perfecto. Every home experience misunderstanding. Every home experience misunderstanding. Ito may works. Ito lahat. Naagi na siya. Kaya naman, parang sa kami niyon. Kaya naman, wala. Nagninyo mo, wala mo di mo parihan background, yung pamilya. Diba? Lisod ba yan ng ilong mo mag-pagninyo? Na? Isang ba yan ang nitibo simuhan ng malamig ng galing practice. Dahil na iya. Yan ang kubang mo. The family should practice. The father should practice love and forgiveness. Unsa giingon sa Colossians chapter 3, 13 and 14. Ingon sa atong basahan diri sa Bisaya, no? Para ma-klaro. Yung sa dini, even as Christ forgave you, so also do ye. And above this, charity, which is the bond of perfectness. Sa Bisaya, ang masaw ni, no? Yun sa Bisaya. Yung dili sa Bisaya, kaninyo, ug kung aduna may pagmahay sa usa. Kapuni. Pag pinasaylo ay ang matang ang kamong usa ug labaw na ining tanan, isulobin niyo ang mao ang nagagahus sa tanan ngadto sa usa ka higpit nga panagpangay. O pariha ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga o kasing-kasing nga ngadto
Masa maong kalinaw, mao ang pagkatiduod nga ginpinagtawag kamo sa pag-alagad kaniya. Diba? So practice love and forgiveness. That means to say, understanding, sunod mo yan na. Ha? Sabtan ang iyong kasama kung nagsiging bagot-bot. Kung sa kanya bagot-botan niya nila. Ha? Ayaw sarang-sarang na, maupod ang bana. Na? Tanawa ko sa background, di ba? May tamang suko kung may background. Okay? Pero ayaw po palagi na suko. No? Every home experience misunderstandings and failures. Love and forgiveness keep relationship healthy. Pag-igugma. Ayun ang gugma, love covering all things. Ang gugma kung gilig, kanunay maghunahuna sa lautan, kung sa iyong ibuhat. Diba? No? Dili ka ba lumudumot ba? Sa Biblia, ang gugma, hindi mo dumot sa lautan. So, unsa may pag-igugma? Ang gugma, mapailugon. Pero ang pangutana, unsa makataas ang pailog? Ha? Marag lastiko dito nga ito nga ating mga gagawin sa ito. Dili ba kung pailog yun? Ha? Kahit maayo. Muna rin, does not keep a record of wrong. So, nang lamay, basagin na to. Ayun na ito balik-balikan. No? Forgetting the past. Sa Pablo. No? So, forgiveness restores unity and prevents bitterness from taking root. So, yun na. Ayun, sa lupa, magalis mo, ayun, sa lupi. No? Hindi, lalis, pag matataon, hindi ka pinay mo ba na, hindi mo ulihan na, hallelujah. Amen. At tagay, bugnaw matubig. Aron, bugnaw po na una. Number 4, maintain honest and respectful communication. Mabalik ko, maintain honest and respectful communication. So, pamilya, kailangan honest ba? Kailangan dili baka, honest yun. O, respeto nga pag sinutiay. Kaya usa sa mga butang na magalis mo kay kaning bakak-bakak o di. Kanang din mo respeto. Pang-asa ko ay you must respect your Biblia, husband love your wife, and wife submit your husband. You have to respect. No? Ephesians 4:29. Healthy church that destroy. Papulan ka. Sige na magkakuha diha. Ayaw na. Maghinom ka, like wordings na, hindi kayo fatal ba? Hindi fatal ba? Pero, naghinom ka with love. Diba? Okay. So, yun na episode, ang basahan nga, episode sa iyo diha, chapter 4, verse 29. Ingon siya din sa Bisaya, no? Maning Bisaya. 29, ingon siya din nga, kinahanglan, walay sulting mahilas. Kung walay sulting mahait, nga magula gikan sa inyong baba, kung hindi kanang mga maayo lamang, nga magapaliton o angay sa relasyon. Aron makatabang kining, makatabang kining kayo nga sa mga nananangkalimho. Where's that? Kaya yung nito tapulan, sakit na. Hindi lang magkawatan, ang tapulan, nasugyan na. Diba? So, use words na din sakit. Kaya yun nga, ikaw, anak, sakit na na. So, alam mo may nga, kaya mga pulong na, kung di na itong bantayan na, makabungka na. Ito na sa dihol. Hasta ang iyong pag-lungag na piktuhan. Hasta ang iyong pagtuwag na ito, tingong maparat, tingong kabantayan, daghan ito asin. Tungkol sa mga kalagot, pangwa na yan. Nagkakagigsig. Hikano. So, every family speaks words that encourage one another rather than destroy. Right? Hindi na natugod na, atong masakitan, atong asawa, atong sa mga mabana, kaya nga, ino mo ng lawas.
Di ba? You have one body. Yan, pasakitan yung ulo ng kasama, pasakitan yung baga. Yun ang nalawas. No? That's why, avoid harsh words. No? Avoid harsh words. Constant criticism. Ayaw na kumita. Then avoid this. Avoid uncontrolled anger. Palagi na pungan, mapungod ka. Kaya, pungot ka rin ka, ayaw sulti. Di lagi ka pungan, at ka sa musya. Dito ka. Ito na rin. Ang magandang mo, nakalaog ko. Saan ako ninirahan? Pagsaging. Subag-subagan ang sasaging. Masang subagan. Amin. Uli. Ano siya? Paminawa siya. And resolve conflicts quickly. Parang kung mag-instant. Diba, magpuatang kape, mag-timang instant matang. Resolve conflict quickly. Na may asawa nga, gusto ko niya yung ba na maminaw sa iyang mga kasama. Kita mga ba na may yung asawa. Paminaw na lang. Paminaw lang kayo. Kung wala ka musabot ang away. Pero pangumana iyang ulita niya, sunod na po, mysterious kalipay na. Di ba? Meron ng mysterious kasakit. Pangumana mysterious kasakit, mysterious kalipay. Muna nga, pag aso-aso na na pamati lang nga, expire, relax lang. Relax lang. Nasa may problema ang asawa, napakani. So resolve conflicts quickly. Alright, number 5. Live according to God's wisdom. Para may sabi sa pamilya na, magpuyo ka sumala sa wisdom sa Ginoo. Unsa mo sa inyo? Unsa ang paghimo og panimalay? Proverbs 22, 54, verse 3 and 4. Unsa yun? Ato naman yung ibasa ka din sa itong teksto. By wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. Guwapo ka ng Biblia, nag-hisgot niya siya, itong angay, itong muminyo, ay, kinalaman sa nila Hindi ba yung basta-basta ng Biblia, abin yung sayo, isuloy. Muna nga, inig-inter mo niya na, pangwalang doon nga, kaya hindi na gawas. Kaya muna na siya priso. Okay, 24, 3 and 4, nga ito ko sa amin Okay, pinaagi sa alam, matungkol ang usaka balay, o pinaagi sa salabutan, kininalikon, o pinaagi sa kahibalo na nga puno ang mga luwak sa tanang mga bilihong makalilipay ng mga bahagi. Praise God! Diba? Muna nga, diha sa pamilya, para nagdadaghang panalangin, kinanglan, we must, the husband and the wife should live with wisdom. Kinanglan ka alam. Yan naman, ang wisdom ko noon, ay makabing, sabi ko sa bisaya, itong ganyan, ang wisdom, mo'y pinagi sa kalang nakatupon mo sa kabalay o pinagi sa samutan sa pininalikon. So, wisdom helps families make good decisions. Kayo may wisdom sa pulong sino? Wala. Ang atong ma-decision di mayo. Manage finances responsibly. Pataka palit. Ako, sino palit, pero palit ko, pero po, mali nga, yung mga mong estilina, o saan naman mong ikutas? Palitan mo ka? Palit mo, bilang, 100, 5 ka buok, sige na ni. Asang ka ba yung, kayo nga, 100, 5 ka buok, tara, wapo man. Labahan ako, minsan, wapo man. Diba? Pero mahal niya na sinaan. Labahan mo lang, mga mahalon. Ikaw di ba magyapon? Hindi kung how na daan, how maliliyan. Diba? So, manage finances responsibly. And then, raise children well. Kaya ang willing at mga magtutuloy siya na ano ba? Raise children well. And solve problem peacefully. So, barang tagutin ka, nandito ito ang lagi.
Isa ka nag-away din nga. Isa ka nag-away kung limang din nga, di maglalis. Maglalis maglalis. Nga na ito magbalo. Di na ba? Di sa ko. Kini ako. Maglalis mo di ba? O, wag ka pa usak na, maglalis na. Maglalis ka na tayo. So, sige. Usak na usak na mo. Ako to yung tak. Ay, hirap yung tak sa inyo. Ay, kulon. Di ko pula. Puti. Wala na pala. Maglalis na. Kung pakanay porta. Plano mo kami. Ha? Solve problems peacefully. God's wisdom is maintained in every area of family life. Wala, importante ka ang pulong sa Ginoo. Ha? Ang pulong sa Ginoo mo rin, mugiyan na ito, yung mga kunin, lampara, o suga sa atong ilan. Suga. Ha? And then, second to last, train children in God's ways. Proverbs 24:6. Parents are called to teach children and model godly living. Children to obey, is given to respect others and to love God's word. No? So, kung ang mga anak gamit sa Bible, makita natin lamig ang dagan silang kinabuhi. And then last, remain faithful during trials. Pabiling nga matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo during trials. James chapter 1, 2 and 4. Every family experience difficulties. Wala yun. Makakalig yung tana. Challenges can either weaken a family or strengthen it. Wala, kung ay mga challenges sa pamilya, luhay yun ang mga anak. Resulta. Nga, ma-weaken ang pamilya or ma-strengthen. That's why trials teaches patience. Right? Trial teaches patience. Not only that, trial teaches us to depend on God. Magdepende kita sa Diyos. Makita diya sa Mount Trials kung doon na magiging pa naghiusa. Pero kung naay Diyos, makita niyo ang unity diyan siguro sa pamilya. And perseverance. Mga kaigsunan, importante kayo ni nga angay na itong buhaton. Kaya ang ato ng buhaton, mag-build na ang atong pamilya. Remember na ang pamilya muli ang backbone sa atong pamilya, sa atong kinabuhi. Every time na doon na yung mga litawag o mga pagsulay, no? Ang atong yung kadaganan ang pamilya. Sa atong katigulangon, huwag tayo lang kadaganan ang atong pamilya. So tungkol kayo, nalihan kita o angkol sa atong pamilya, let us build our family. Atong i-build ang atong family. Our family is established not by human strength alone, but by God's foundation and grace and truth. With Christ is the foundation, love governs relationship, wisdom directs decision, prayer becomes a daily life, and every member who meets to serve the Lord, the family becomes strong and resilient. God desires every home to become a place where His presence is welcome. His word is obeyed, and His love is demonstrated. Sunod sa pangalaman. So, na ikaw tuhon mga isulat ang hilong tanggalan. Minuntahan. Akong challenge sa tato sa inyo. Build up your family in God. Today, make a fresh commitment to God. Inang Ginoo, Lord, I want to build my family on you. Iyan po sa Ginoo, Lord, ako pag-ako Ginoo, that my whole family will serve you together. That my family, Lord, in times of chaos and challenges, love and forgiveness will always prevail. Hallelujah. And ask God, Lord, help my family to pray together in times of challenges. Hallelujah. And pray that God, ang iyong pamilya, will walk in God's wisdom. Trust God in this season.
seasons of hardness, seasons of trouble, seasons of financial trouble, anything. Because all families will pass those seasons. But remember this, seasons are just only season. Believe ang pabili what count most. Those seasons will be surpassed. Overcome. Kaya naman, ang atong pablisyon sa pagpapilya, diha ni Kristo. Mga challenge sa matagusan, build your family. Build your family in God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amahan ko ligid ng Diyos sa kamahanan. Niya Ginoo ang Bride of Jesus family. Niya mong itawag. Niya mong kami united, Lord. Nagapadayon sa pagpangalangan kanimo. Doon kami nag-inabuhay sa matagusan. Kami nagpabiling malipon, nag-alalat kanimo kay na forgiveness. Yun na yung panahon ginoon ng mga misunderstanding. Iwan ng masabi ang kamaturan. But ibang ipadayan ka na mo ang kamaturan. Salamat sa panagilusa. Niling pamilya ni mo Ginoo sa Bride of Jesus. Salamat pa Ginoo kung doon na yung times o mga pagmahay o whatever na di nabati sa matagusan. Lord, let it be. Hindi tanang ang Ginoo matabunan na sa luma. Mausap sa pamilya Ginoo sa matagusan kanila. Nakita niyo ang matag pamilya Ginoo. Ngayon pag-angko Diyos na ang matag pamilya na nadini. Ibig even at it is strong, Lord. Gamitan mo sila Ginoo. Nadin ang ilang pamilya is a channel of blessing. A channel, Lord, nadin ang imong kahimayaan mo i-build up Ginoo. Labi na Ginoo sa mula to. That each family should leave a legacy, Lord, sa pag-alagat kinimo. Kapila sa mong pamilya ni mo, pamilya, doon ay mga tao, makailangan ni mo, doon ay mga tao ni mo ng mga challenge, doon ay mga pino sa pamilya na wala pa nakalagat kanimo, doon ay ilang mga igsoon, doon ay ilang mga silingan, Ginoo. Hindi mo pamilya na madala sa iyong tila. Ginoo, I pray that you will bless every family. Yet na Lord, doon ay mga broken relationships sa mga pamilya. But sa anak doon, kaya ito nakita po ng mga separation, whatever, Lord, that is a part of challenges. And Lord, dili nila katupuyan ng mga pagsugay pa, Lord, they will have at you right today, Lord. Bago sila karon sa ilang pamilya karon ay kung ihatag lang kanila. Ikaw ang pag-aubang kanila. Ikaw ang pag-aringkiya kanila. Lord, pagdaya pa, this time for Lord, ang ipanglong na walay makagubada sa ilang pamilya. But that relationship that you have, Lord, will be strong until you come, Lord. Taguan ka ng pakinahanglan sa mga pamilya. Lord, ang papa at mama nga nagkinagdan Ginoo mga finances, abulihin ang bintana sa langit opportunity. Tagaan sila makabagong ideas on how, Lord, to have finances mo, to upgrade their finances. Kung nag-ako, Lord, naganto gusto ko maghihipong pamilya, Lord, ikaw mahamag ka ng wisdom, O Diyos. Lord, may pray na lisimanaha. Ang kanang pamilya mo, hindi makapusat silang pagkaon. Ang kanang sudanan sa bukas, hindi mo pagkasudan. Ang kanang tiniganan sa sudan mo, Lord, hindi mahutan. Kung ang kanang pitaka, Lord, hindi mo sudan kanina ka. And you supply all your needs according to His richness and glory by Christ Jesus. And above, Lord, there will be peace among its family. Meaning si Manaha, Lord, kung nag-ako doon ay kalinaw, doon ay unity support sa pamilya. You know, Lord, in the name of Jesus, kakanong si Manaha, pinasahig na blessing mong ihatag sa mga pamilya. Ang mga amahan asa mo sila mo Lord, ikaw mag-ubang kanila. Ikaw mag-iiyan kanila. Ikaw mag-protection kanila. Ang mga asawa, Lord, nagatipan silang pamilya, tagay silang pailog, Ginoo. Yung mga ginoo ko nag-ampo na, kung doon ay lagi, mamahati sa pula, Lord, magamit, ina sila. Kadi mga tamang sila finances, Lord, sa trabaho, ikaw mag-bless kanila. Ang bulihin, Ginoo, ang tanang panahon, hindi si Manaha, kadi ang imong mga anak, Ginoo, ang aming mga amahan, inahan, maka-accumulate of wealth according si Manaha, to supply the needs of their family. Bless our children, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' name. Ito ang himaya o karungan.
walay sama walay sama walay sama Ang dahil ng Diyos, nagalimot sa angkanan. Doon ay announcements na ilaga. Ito. Praise God. Hallelujah. Praise God. Napay hindi lakaw sa gaga kanyo, no? Og sir, si Brad Jeffrey. No, Pastor, man na to, no? Saan ang istorya nila? Somebody from the church? As, sa man? As, lampi ka rin istorya lang.